krimen, parusa, batas at moralidad. Ang nakaraang siglo ay lipos ng mga problemang etikal. Ano nga ba ang makabubuti sa sambayanan? Masusukat ba ang nagawa sa kung paano ito nagawa? Ang siyensya ba ay sumusobra na? Samahan ninyo ako na magbalik tanaw sa mga ilang issue na nagbigay problema sa ating lipunan dito sa Bisoco, Bioethics, Scene of the Crime, Operatives, Millennium and Report. Balikan natin ang panahon ni Hitler. Dito sa presong ito, ikinulong ang mga prisoners ng World War II na pinaglaruan sa experiment nitong mga Nazi German scientists para sa pagpapalawak ng siyensya. Hindi makataong pagtrato ang mga naranasan nila. Sinugatan at pagkatapos ay nilagyan ng kung ano-ano tulad ng basura. Nagtapos ito sa paggawa ng Nuremberg Code kung saan ang konsento ng tao ay kinakailangan bago isama sa experiment. Ito rin ang nagbukas ng pintuan patungo sa tamang pagsasagawa ng research na hindi lumalabag sa karapatan ng bawat tao. Ang susunod na issue, ang US ay gumamit ng daan-daang blackmail sa experiment upang mapalawak ang kaalaman tungkol sa syphilis sa pamamagitan ng obserbasyon sa natural na progreso ng sakit. Ang mga maaaring choices na ginawa sana ay ang paggamot sa mga subjects sa pagtatapos ng experiment o ay paggamot ng isang control group. Ngunit, ipinagpatuloy ang walang gamutan. Ito ay nagbukas ng pintuan upang magkaroon ng federal laws at regulations na nangangailangan ng approval mula sa institutional review boards upang siguraduhin ang proteksyon ng human subjects. Dito sa punong ito ay napagsamantalahan ng isang babae, 18 anyos. Siya ay nagja-jogging ng isang umaga, ngunit nagtapos ito sa parang hindi niya inaasahan. Ayon sa legal laws ng Pilipinas, pinagbabawal pa ang abortion dahil sa konsepto ng inviolability of life na kinuha sa divine law. Ngunit sa panahon natin ngayon, ang konsepto ng pagpapalaglag ay unti-unting natatanggap ng mga iba't ibang bansa na mayroong lohikal, nasyonal at balidong rason upang suportahan ito. Ano nga ba ang kailangan upang makagawa ng isang desisyon? Ang malaking challenge ngayon ay kung papaano i-address ang mga issue na ito nang hindi nakakalabag sa pagkatao ng mga tao. Paano nga ba ibabalanse ang mga bagay na ito upang makapagdesisyon ng nararapat? Ito ang punto per punto ng pag-aaral ng bioethics.
kakaunti lamang ang mga naglalaan ng panahon sa pagtalakay nitong mga importanteng issue, lalo na sa medisina. At ito ang rason kung bakit tayo nandito ngayon.